Espiritu Santo. Amen. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At nagli siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawan tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin na pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating pong dadasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabubuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo rin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at ating dadasalinan sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol,
Masdan mo kaming natitipon at bubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihin Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Sugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akain mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayoy nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayoy nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang paggunita kay Santa Agnes, isang dalaga at isang martir. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo.
Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang ng may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding iahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang na nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit ay tinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila na naghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto
upang sundin ng loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalita nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masasamang espiritu na nakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesu Kristo. Aim to be charitable and available and not to be popular. Or, it is better to be charitable and available than simply to be popular. Kung babasahin po natin ang mga ebanghelyo, mas probably dito umiikot ang mensahe ni Jesus. Why? Well, naririnig po natin that He became very popular. And rightly so. Kaya nga maraming sumusunod, dumadagsang mga tao, sunod ng sunod sa Kanya. But did He even aim to be popular? No. Popularity for Jesus was meaningless. Kaya kung titignan niyo ang ebanghelyo, kaya nga dito, when He saw people coming towards Him, He even withdrew. And He even took unpopular stand and demands. Like for example, love your enemies. Pray for your persecutors. Unpopular yung mga yan eh. And towards the end of His life, He became very unpopular. Kaya nga pinagsigawan ng mga tao, crucify Him! Crucify Him! To tell us popularity is not worth it. It is better to be charitable and to be available to people than simply aim to be popular. Bakit? Popularity does not guarantee that you are a charitable person. Hindi naman lahat ng mga popular charitable. At hindi lahat ng popular, ibig sabihin available. Hindi rin. Pero you look at the life of Jesus. He did not aim to be popular, but first, He was charitable. Kaya nga lumalapit yung mga tao sa Kanya because they felt the love of God in Jesus. That's the only reason why.
Kaya nga lumalapit din tayo sa Kanya ngayon, hanggang ngayon, di ba? Because we see and we experience the love of God in Jesus. Not because He is popular, but because whenever we go to Him, we feel we are loved. We feel we are loved by God. Kaya nga sana, iyan din ang dahilan kung bakit lumalapit ang mga tao. It is wrong to go to Jesus simply because He is popular, that you're missing the point. Lumalapit ka kay Jesus dahil mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Because for Jesus, charity is better than popularity. Pangalawa, availability. Kung babasahin ninyo ang mga ebanghelyo, kahit gusto nang magpahinga ni Jesus, pag may mga lumalapit sa Kanya, He will always make Himself available. How many times did we hear that from the gospel? Kaya nga dito, gusto niyang lumayo, kaya nga He withdrew from the people. Kaya nga gusto niyang pumunta sa kabilang dako para maiwasan yung mga tao. But when people came to Him, He made Himself available. Especially to those who are in need, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, yung mga may sakit. Sa tuwing lumalapit sila sa Kanya, kahit na siya'y pagod na, kailangan niyang magpahinga, He will still be available. At yan po ang dalawang katangian ni Jesus na sana ma-develop din natin. Lalong-lalo na ngayong panahon natin, ang kinababaliwan natin, mga popular na tao. Kabaliwan ninyo ang mga charitable at available na tao. Hindi mga popular, and aim to be charitable and available yourself. Unang-una is charity. To be charitable to people. Lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Kung ang aim pa lang natin ngayong panahon ng pandemya para makatulong tayo ay para maging sikat tayo, it's wrong. Tumutulong tayo ngayong pandemya dahil gusto nating maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa mga kapatid nating nangangailangan. Hindi para tayo ay maging sikat. That's the wrong motivation to be helping other people. Is to make them feel God loves them. They are loved by God. Kahit napakahirap ang pinagdadaanan ngayong pandemya. Secondly is, ngayon, lalong-lalo na, hindi tayo makalabas. Or kung makalabas ka man, restricted ka pa. Pero sana, kahit na ganito yung nangyayari sa atin, we will still be available for people. Available in so many ways. Like for example, merong tumatawag sa'yo sa cellphone. Baka gustong makausap ka kasi may pinagdadaan ng problema. Merong gustong i-share sa iyo na pagsubok sa buhay. You make yourself available. Or kung merong gustong makipag-usap sa iyo, gusto lang niya yung makikinig sa kanya, make yourself available. Not physically maybe, because we are restricted, pero marami pa ring paraan para tayo ay maging available para sa mga kapatid natin. Kaya nga sabi nila, when people are looking for people to turn to and no one is available, napakasakit yon. Na naghahanap ka ng makakausap, tutulong sa'yo, pero walang available para sa'yo. Masakit yon. Kaya mga minamahal kong kapatid, napakagandang ebanghelyo natin ngayon. Itinuturo at ipinapaalala ni Jesus sa atin, in our lifetime, let us not aim for popularity. Popularity will end. Rather, let us aim to be a charitable person. Patuloy na nagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa tao. And let us make ourselves available also to our brothers and sisters, especially those who are in need. It is better to be charitable and available than to be
popular. Tumayo po ang lahat. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak at ang inyong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag natin isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila na mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda, ngayong si Santa Agnes ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa panindigang lubos. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang mga dugo ng martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Roberto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Agnes, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iarya mo kami sa lahat ng masasama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, dughaman ako sa lahat, dughaman ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantong ay payapat may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang laging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal, si Santa Agnes ay iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kalwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumuhod po tayong lahat. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. please all stand.
Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyong lagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord and exalt his name. Give thanks to the Lord. Let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim his words. Give thanks to the Lord, all our days. Give thanks